ako. Hanggang ngayon. Kabataan ng kapatid ko. Parang nga naalala ko yung mga anak ko Tiga. Di ba? Oh. Actually, nakikita ko to sa mga ano, yung mga iba-ibang size. Actually, mabenta to hanggang ngayon sa mga toy store. Tingin ko gustong-gusto Pang to ng mga collector bata. talaga yan. Ngayon, nakapunta ako sa, sa Japan, saan ba? Sa Gundam base sa Japan. Meron silang Sa Tokyo. life-size na ganito. Yes. As in, mga 5 stories siya. Tapos maglalakad. Ha? Maglalakad. Oh, hindi naman maglolo. Hindi, naglalakad sila, nag-step sila. Okay. In place lang siguro, Jess. Oh, teka. Yan, nakakatakot naman kapag naglalakad talaga sila. Oh. Bago natin tandaan kung saan natin nakita mga ito, bumati muna tayo. Good morning, mga kapatid! Hi! At ngayon nga ay may kakaibang Tuesday ang atid natin sa ating mga kapatid. Bida-bida siyempre ang mga mecha o robot models na ito na sikat na sci-fi anime na Gundam. Kaya kaway-kaway sa mga batang 90s dyan na nahumaling sa mga robot na ito. At kahit na nga hindi mga batang 90s, sigurado ma-e-enjoy itong mga Gundam natin dito ngayong umaga. Oh, 'di ba? Tama ka, Jess. Lalo sa mga kids natin. Hi kids. Good morning, kids. Perfect na perfect ito mga laruan na ito. Para rin sa mga ang hilig ay bumuo ng iba't ibang toys, 'di ba, Mami Chiki? Ang tawag nila parang pinapractice yung iyong manual dexterity. Wow! Yung parang ang galing mo na gamitin yung kamay mo, Oo. mag-handle ng maliliit na parts, Oo. diyan ka Hand-eye nag-start. coordination. Oo, ang galing Oo. talaga. Tama Tapos yan. kasi nung 90s, uso to tuwing hapon, di ba? Oo. Nagpe-play yung cartoons ng Yes. Gundam. Tama Kaya ka parang dyan, tama ka pakiramdam mo, pagkahawak mo ito, hawak mo na rin yung... Kabataan. Kabataan mo. Nakikita mo yung kabataan. Nakikita mo yung I wouldn't know, mga 2000s ako pinangalan. O sige, papaalala ko na lang sa'yo. Alam ng lahat. Pwera si Jess, dahil bata pa siya, itong Gundam nga, itong mga robot na ito, parang isa pang tawag sa mga toy na ito ay Gunpla. Gunpla. As in Gundam plastic models. Yun, koneksyon ito ng ating bisita ngayong umaga na si Silverge Umali ng Silverge Toys. Tawagin na natin siya. Silverge, Good morning, Silverge! Good morning, good morning. Connection ni Silverge. Well, si Verge, unang-una, no? Kwento mo kami tungkol dito sa mecha. Mecha ba ang tawag dito? O- Actually, since na it's a robot, they are considered in general as mecha. Mecha. Okay. Ano, mga robot. Tsaka, saan si Unicorn dito? Actually, we don't have wala. Unicorn unicorn. yun. Actually, yes, ito po. Ito ba yan? Ay, ito ba? Yes, but in a chibi form. Ito ata yung yung may life-size That is a 1:1 po sa Japan. sa Japan. Hindi, pero ano ang kinaganda para sa'yo nitong mga Gundam robots na ito? Kasi marami na rin naglalabas ngayon na iba't ibang klase ng laruan. Ba't dito ka na humali? Actually po, ma'am, ang maganda kasi sa Gundam Plastic Models, lalo na kapag sa araw-araw natin ginagawa sa buhay, ito yung nagiging part ng stress reliever natin. At the Yun same naman talaga. time po, nagkakaroon tayo ng character development sa paggawa ng Gundam Plastic Models. Kasi po, hindi lang siya pag-kolekta, at the same time, pwede rin siyang mag-serve as an art wherein pwede mo siya pinturahan at nagkakaroon din tayo ng mga social gatherings na nagkakaroon dito sa ating bansa. Kino-customize mo rin yung mga to? Anytime. Actually, depends po sa depends po sa gusto ng collector. So, dalawa kasi ang path na pwedeng puntahan ng isang collector. It's either na ikaw ay maging isang collector, na katulad nakikita nyo na straight build lang siya, or you're going to take a path as a plastic modeler, wherein yung nakikita nyo po sa social media na pinipinturahan siya. Kailan ka nagsimula maging kolektor at paano nagsimula yung journey mo, Silverge? Actually, nagsimula ako mag-collecta since 1998. And ayun yung panahon nung nilabas yung Gundam Wing. Oo, tama. Sa GMA. So, na-influence po Cartoons. ako by my cousins. And also, nagabayan din po ako ng aking mother sa pagkokolekta. Kaya magmula bata hanggang ngayon is ako'y nagkakaroon ng magandang benepisyo sa pagkokolekta ng Gundam Plastic. Like, ano yung mga naturo sa'yo nitong paggagandam? Di ba sabi ko, nabanggit ko na nakatulong ba yun sa iyong paggamit ng kamay mo and yung eye-hand coordination? Yes, number one of that is eye coordination. Serve as an icebreaker din siya at the same time. Okay. Lalo na, maganda rin tong benepisyo sa mga bata, lalo na sa mga nag-aaral, na after studying, they use or build Gundam plastic models as a benefit para kahit papano nagkakaroon ng relaxation or icebreaker. Pero kwento mo kami tungkol doon sa mga models na nandito. Ito, ano ito?
Actually po, ma'am, these are high grades. High grades? Yes, mga 5 Meaning? inches tall models po siya. 5 inches. Yes, and also po, Congrats sa ma'am. kanila, high grades. Yes, at saka maganda po sa mga high grades po, meron pong mga nilalabas po ng mga iba-ibang klaseng additional accessories. Na katulad na nakikita niyo po rito, like this one. Ito, anong ginagawa nito? Parang ano niya? This one po, ma'am, actually, pag binuo niyo po siya, ma'am, the box is very big, ma'am. And also, pag binuo niyo po siya, bubuin niyo po yung robot, kasama na rin po itong sasakyan. Parang armas na yan. Ang piraso na nasa collection mo, Silverge. Parang marami-rami na to. I'm sure konti pa lang itong nakikita natin ngayon. I cannot say, siguro mga 100 plus din. 100 plus talaga na. naging investment mo na. Meron din ba itong mga high-value pieces? Actually, mahal. it has also an investment. Kaya po, maganda rin kasing benepisyo sa mga ganito po. As I've said, you have many paths to take if you're going to invest on this one na or So, anong i-build. pinakamahal? Ang pinakamahal, Sa collection mo. Magkano kaya? estimated po around 25 to 30,000. Oh, ano ba yon? Dapat hindi mo tinatanggal sa kahon or pag nabuo mo dapat naka-preserve. Di ba kasi Kasi may mga ganun eh, di ba? Condition dapat. Dapat. Actually, in general, all toy lines are like that. So, for me kasi, mas maganda rin kasi na ine-enjoy mo rin kasi Oo binubuild nga mo siya. naman. So, that's what you paid for. So, At ibig sabihin, kinakalas mo yan, binabalik, gano'n? actually, ma'am, what it's already built, may ways ka na pinturahan siya or you take Pagandahin photographies pa. out of it. Mas maganda. Ay, Yung ganito kalaki, ganong katagal matapos? Actually, when I built this one, since pag binil mo yung Gundam plastic models in general, there are some na magkokonsumo ka ng mga 8 hours, meron 2 hours, 3 hours. Minsan Full day baka- work. Depends po sa Anong category. pinakamahirap buuin dito sa nakikita Parang namin ngayon? ito, no? As far po sa mga nabuo ko po, ma'am, dito sa harap natin, ang pinakamatagal talagang buuin are master grades. Master grade. Ito, master grade. Master grade. Hindi Bakit? high grade. Bakit? Kasi po, ma'am, to keep it short, yung category, HG kasi po, yung mga 5 inches, estimated around 1 or 30 minutes to 2 hours. Ito po kasi, ang estimated building time po niyan po are around 6 to 8 hours. Depende po rin sa nagbibuild. Tsaka may details talaga dito. Oo Parang nga mga eh. shadows, ganyan, di ba? Yes So, po. do you have to do that manually o ganyan na siya? Actually, ano po yan, kapag gagawa po kayo ng gandang plastic models, depende po dun sa kolektor kung ilalagay niyo po yung detalye o hindi. So, kumbaga po, as the builder progresses, Okay. may mga mas nagagawa pa siyang bagay like that. So ito, customize siya ng konti, yung mga detalye na yan. Actually, what I've only done po is only panel lining. Panel Yes, panel lining meaning po, Diba? yun po yung may mga marks po dito na black. Ah, Diba? Okay, At okay. minsan may parang battle fatigue yan, di ba? Yes. Parang may And actually, that's one of the basics on building gandang plastic models. Silverge, ang misconception siguro ang mga robot pang lalaki lang. Pero meron ka bang friends na girls din na nahihilig dito? Actually, Gundam plastic models are for all. Yun. Pang lahat po siya. Oo, So ay, nataon hindi lang totoo. talaga po na since nataon ng mga previous ages na sinasabi nga daw ang robots is for boys only. Pero para sa akin po yung own perspective, para sa lahat po yan. At may enjoy po ng lahat. Balita ko, lahat ng hobbies niya, makikita natin sa isang upcoming event. Yung tinatawag na World Cup. Balitaan mo kami. Kwentuhan mo kami. Ano ba pati mangyayari ito may dyan? May World Cup, sarili silang World Cup. Actually, para maano ko na rin, ma-promote ko na rin, yearly nagkakaroon tayo ng tinatawag na Gunpla Builders World Cup. So for this year, for 2023, magkakaroon tayo ng competition which nagaganapin po sa Robinsons Magnolia sa September 28 yan, to October 6. Tungkol saan yung paligsahan? Anong kinocompete nyo doon? Ang patimpalak ay pagalingan ng gawa ng mga dioramas or mga kit bash or mga paints po. Pero hindi naman pabilisan. Actually, hindi po. Yun po yung gusto ko pagalingan na lang. ma-address sa tao na this competition is my preparation. Yun. no? Paano Saka it's already preparation? about the display. Bali, you're gonna have to purchase that sa mga official stores natin here in the Philippines and then you're going to build that at your home. So may choice ka, it's either na i-kit bash mo siya or mixing the parts, diorama, or if you're going to paint that with your own concept. Siyempre, di namin nakikita ngayon kasi buo-buo na siya. Pero gaano kahirap ba? At gaano kaliliit yung mga piraso para maging ganito? For example, ano ba yung challenge dyan sa Para mas pagbubuo mahirap nito? nga kapag mas maliit eh, di ba? Actually, the good thing po is as long as you have the right tools. And also, since na may manual tayo, ang maganda kasi sa manual natin, sir, hindi man po nila maintindihan yung Japanese language, meron po siyang English translation. And also, sir, since na malawak po ang Gunpla community dito sa ating bansa, may mga groups po, kami na ang tawag ng grupo namin is Pinoy Gundam. Pinoy Gundam. Wherein
na i-share po namin yung mga tips, what are the do's and don'ts of being a gunpla builder. And may mga ginaganap din po kaming mga gatherings Okay. and mga co-curricular activities na magbe-benefit po hindi lang po pagdating sa hobby, pati na rin physically and mental health. Nakakatuwa kayo. Mental kasi, health din, oh. Ang Oo, galing, ah. naririnig ko yung passion sa boses. Kaya Talagang nga, mahal na eh. mahal mo itong Hindi, tsaka ginagawa. kanina tinitignan ko lang itong piraso na to. Parang nare-relax na ako. Kasi yung focus ko natutuon dito eh. Iba yung pansin mo eh. Nakakalimutan mo lahat habang ginagawa Ano mo yung to. nakakalimutan mag-Gretch? Marami. Trabaho, yun na lang daw. Yun na lang. Yan. Isalba na natin. Isalba na natin. Hindi kasi lagi ako nasa trabaho. Ayan, ayan. Maraming salamat sa'yo, Silver. Maraming salamat. Oo, nag-enjoy ko. Lover! September 28 tayo yung World Cup Malaman nila. ko ang iyong passion at Tuloy-tuloy pa rin ang ating may kakaibang Tuesday morning, di ba? At kasama pa rin natin ang Gunpla hobbyist na si Silverge Umali ng Silverge's Toy. Good morning, kapatid! Good morning! Silverge! Sige nga, turuan mo nga kami paano ba i-assemble ito. Actually, Para since malaman na mo. built na po siya at wala po tayong tools, Pero ibig sabihin maraming tools ang kailangan ba? Sige nga. basically, ang tools po na kailangan are nippers. 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 Okay, okay. Kasi kailangan nyo maliliit rin yung mga po. piraso. Yes po, kailangan nyo rin po ng sandpaper para matanggal yung mga excess plastic. Okay, Yes okay. po, and kailangan din po is panel line pen to make sure that your Gundam plastic model is detailed, katulad na nakikita nyo. Okay. Kulain mo, Parang meron artwork na artwork yes, yung talaga, datingan. dati, ano? diba? Palang ganun, ano? Yung bang mga tools na yan kasama kapag bumili kami ng, kumbaga, starting kit lang namin ng isang Gundam na robot? In terms of plastic models, sir, actually it's sold separate. Sold separately. Sold separate. Okay. Pero magkano ba yung isang maliit na set? Yung basic, kung gusto namin bumili ng una namin. Kung pinaka-basic, sir, kung high grade, ang rate po estimated around 400 up to 2,000 pesos. At least 400 400 pesos, meron. High pinakamura grade. na yun. Yes po, yung mga 5 inches po na. Yung katulad nito. Yes po. Ito, 400 Estimated. pesos. Ito magkano yan? Yan po kasi in mga official malls, nagkakos siya ng 1,300 pesos. Okay, 1,000. It will depends po kasi sa kung ano yung gimmicks, features na yung offer. Okay, Pero okay. Silverge, pag yun yung high grade, meron bang mid grade? Meron shipping, o sabi mo? ano lang yan? O is that about yung height niya, high Kumbaga, grade? category is not just about the height, the features that it can offer, and also the details. Ano ba yung nakalagay na small details? Yun yung nakadepende siya. Pero paano nilalaro to? Hinahawakan lang, ano? Ginaganon. Actually, model kit talaga in general talaga is just only for displays, Ah, for talaga paint. lang. Hindi po siya categorized as an action figure. Ibang category. iba yun. So, kumbaga, if they want to play it, mas maganda na laruin siya iba yung form of photography. Oo. Saka ito rin, Gretch, no? Yung mga parang stand na to. Yes po. So, I've seen a lot of photographers na iiba din yung stands nila para may ibang stands din ang... Tapos may ibang kasama. Oo, na parang, ano. di ba, may... Baka dun yung, pasahero dun sila, yung play parang part ganyan. mo. May gumagawa rin ba ng content dito? Actually, marami po Dami. talaga sa international, and then may mga lumalabas din ng mga rising na collectors na gumagawa ng sarili ng contents to promote the hobby. Hindi lang po sa Gundam. Anong klaseng content yung pag-assemble? content? May tatawag ng mga ASMR. Yung mga Paano yung ASMR? Hindi Movement? kasi matagal nga eh. So yung more sa ASMR, ano, sa manonood ka pag-assemble. lang. And also, Wow, may, yeah. may mga toys, mga Gundam reviews. Marami po. Pero paano mini-maintain? Para siguraduhin hindi siya masisira? Gaano katagal ba? Actually, depende kasi yan eh. So, sa collectors din kasi mas maganda yung maganda yung shelves mo, yung paglalagyan mo. And then, secondly, para ma-maintain natin yung kagandahan or yung quality ng mismong plastic model, pag meron tayong bata sa bahay, it's better to educate them on how to take care of our toys. Kung binabagsak. Kasi po, Binitawan ko na nga, hindi ko na maibalik yung card. May bata rito educate eh. yung bata. May bata rito eh. actually kasi sir, sa mga collectors, yun, sa mga bata kasi para masigurado na sila yung ma-educate na alagaan yung mga bagay na meron sila. It starts from us adults. As parents. So pag na-manage natin silang builds i-educate. character, ah. Yes, pag na-manage natin silang i-educate, in the future po, yung kung ano yung meron tayo as adults, sila rin po ang makikinabang yan, especially the new generation. Meron kasi yung mga bata talaga tinatapon lang nila eh. Well, it's an uncontrollable situation. But if you try to anticipate at their early age, we will resolve that. Siguro kung may bata sa bahay, bumili ka nung piece, no, Mami Chiki, na yung pwede accessible sa kanila, yung pwede talaga nilang Yung laruin. muna, oo. Yes. Parang mas yung Tapos mga ganito, mag-graduate ka yung na, mas malaki. mag-graduate. Hindi pwede sa akin to kasi bola yung laruan ko dati. Tinatapon talaga. Okay, imitahan mo naman natin mga kapatid. Teka, last kasi sa mo investment. Kaya i-remind lang natin sa mga mami, bumili kayo, tinatago mo yung mga kahon.
Importante ba yun? Kung Actually, i-resell mo, di ba? Actually, in the culture of collectors, a box is a must eh. Kasi Must. po, pagka po na-maintain natin yung completeness ng mismong figure, doon natin na masasabi na pagka dumatagal kasi yung panahon, lalo na sa mga figures, nawawala yung production yan. So hanggang sa meron Ay, tayo yung na limited papangatawanan edition. na ako'y nagkaroon nito, so in the future, mapapakinabangan ko to. Huwag itatapon ng mga kahon. Resibo, kailangan ba? Hindi naman. Hindi na. Picturean na lang. Picturean na lang. Ayan. Sige nga, imbitahan mo ang ating mga kapatid sa iyong World Cup. Yan, so sa mga gunplay enthusiasts, sa mga plastic modelers, iniimbitahan po namin kayo na sumali sa Gunplay Builders World Cup. Nagaganapin po sa Robinsons Magnolia. So for more information po about our competitions at sa mga future events po natin, follow Gundam Philippines on Facebook. And also sa mga gunplay enthusiasts na gustong malaman yung mga tungkol sa Gundam plastic models, iniimbitahan ko kayo sumali sa aming grupo na Pinoy Gundam. At magkakaroon po kami ng mga future events, mga gatherings na magkakaroon ng magandang pakinabang ang ating mga hobbies, especially new generations. Alright, And thank also, follow po ang aking Instagram, YouTube, TikTok, and Facebook po na Silverge Toys and Gundam Family. Ang ganda ng pangalan ni Silverge. Bagay sa Bagay sa Bagay na atin bagay, yan. no? Tama. bagay sa robot. Uy, salamat ha. Thank you po. Ang dami namin natutunan sa'yo. Yes po. Silver Jumali, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.